Maricel, ibigay mo na! Eto na, punta naman tayo sa Balitang Entertainment. Ito na. Mainit na sinalubong ng fans si Piolo Pascual sa pagbisita niya sa San Fernando, Pampanga para sa MMFF entry na The Kingdom. Todo promote si Papa P para sa kanilang blockbuster film. Hindi na lang ito sa Pilipinas ipapalabas, kundi sa ibang bansa. Ayon kay Piolo, kumpirmadong mapapanood ang The Kingdom sa Los Angeles sa Amerika. Abangan din daw ito sa iba pang bansa. Sa sobrang patok nga ng The Kingdom, marami ang gustong magka-sequel ito. Sabi dyan ni Papa P, simula pa lang ito. Masaya raw sila ngayon na nakakuha ito ng atensyon at pagkilala. Mapapanood ang The Kingdom sa mga sinehan nationwide hanggang January 7. At mamaya, Sel, meron tayong panauhin para po sa ating Good Morning, Lodi. Yes! Pwede na Ang bang isa. sabihin nyo, Ha? Manong Ted? Surprise! Ang isa sa mga bigating karakter sa The Kingdom. Yan! Nice! Sino siya? Abangan. True FM. Sino kaya yun? Basta ako napanood ko na yung The Kingdom ng Sunday. Huh? Ang ganda. Oo. Oo. Actually... Deserve ang second best picture. Hindi, at yung ding storya niya, no? Kung Yes. i-connect mo sa mga nangyayari ngayon. Ay, totoo. First scene pa lang. Tago sa puso agad. Oo, Sana tsaka- ganun. Tsaka yung mga karakter, 'di ba, may kanya-kanya ring kumbaga sektor Yeah. ang kanilang kinakatawan. The Kingdom True FM. now showing. Samantala po naman, bukas daw po si Enrique Hill na makasama muli si Catherine Bernardo sa isang proyekto. Una nga po nagsama ang dalawa sa 2012 teleserye na Princess and I. Pagliliwanag ko naman Enrique, kahit natutok siya sa pagiging film producer, hindi raw po ibig sabihin nito na hindi na siya gagawa ng mga proyekto na mayroong ka-love team. Sa ngayon daw po ay enjoying siya si Enrique na bumida at gumawa ng pelikula mula sa iba't ibang mga genre. Mapapanood po si Enrique sa MMFF entry na Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital. Hakot Awards, ang nation's girl group na BINI sa P-Pop Music Awards. Sila lang naman ang nag-uwi ng Artist of the Year. Song of the Year naman ang kanilang hit song na Pantropiko, habang Album of the Year ang kanilang Tala Arawan. Music Video of the Year naman ang Salamin Salamin. At eto pa, Concert of the Year ang Grand Biniverse. Ang Blooms, kinilala rin bilang Fandom of the Year. Breakthrough artist naman ang singer-songwriter na si Maki. Habang Collab of the Year ang Yoko Na, nina SB19, Josh Cullen at Al James. Si Josh din ang tinanghal na Solo Artist of the Year. Habang si SB19 Philip, nakuha ang Regional Song of the Year sa kanyang kantang Kanako. Rising Boy Group of the Year naman ang Horizon, habang Kaya ang nag-uwi niyan sa girl group category. True FM. Thank you at Nanay Christy. Sunod mga kapatid. Uuwi po sa Pilipinas ang The Voice US Season 26 champion na si Sofronio Vasquez para po sa isang concert. Yan daw po gaganapin sa isa pong casino sa Enero 18. Mabibili daw ho ang ticket niya sa bibilhan po ninyo. Ito ang una pong concert ni Sofronio matapos po ang kanyang pagkakapanalo po sa The Voice. Dadalaw din ho siya sa kanya pong pamilya at ang binabanggit po siya ay magbabakasyon. Welcome home. Samantala, ibinunyag ni Wonder Woman star Gal Gadot na na-diagnose siya ng massive blood clot habang nagbubuntis. Sa Instagram post ni Gal, sinabi nitong nagkaroon siya ng blood clot sa utak noong Pebrero habang nasa ika-8 buwan ng kanyang pagbubuntis. Dahil daw dito kaya siya isinugod sa ospital at saka sumailalim sa emergency surgery. Kahit hindi pa niya kabuwanan, dito na niya ipinanganak ang babaeng anak na si Ori na ang kahulugan daw ay My Light. Nagpasalamat din siya sa kanyang mga doktor na tumulong para sa kanyang agarang paggaling. Baka bumaba din yung kanyang platelet, no? Yun daw ang sinasabi, isa sa mga dahilan yan, yung mga blood clotting, lalo na po sa ating pong utak.